Mahigit 100 na ang nakalipas. Biglang lumitaw ang mga dambuhalang halimaw na humanoids na tinatawag na Titans. Sa Earth, pinakain nila ang sinumang tao na maaari nilang makuha ng kanilang mga kamay. Ang mga tao ay wala na sa tuktok ng food chain. At iba pa, nagsimula ang kanilang populasyon, upang mabawasan, kahit na matapos ang maraming sibilisasyon ay nawala. Ang sangkatauhan ay hindi nakahanap ng paraan upang labanan ang mga Titan. Kaya sa halip, sila ay nanirahan sa paglilimita sa kanilang kalayaan upang maging ligtas. Ang mga nakaligtas na tao ay nagtayo ng napakalaking concentric na pader. Mas matangkad kaysa sa mga Titans sa paligid ng isang lugar. Upang maiwasan ang pagsalakay, 2 pabilog na pader ang itinayo. Ang bida ng pelikula ay isang binata na nagngangalang Eren Yeager na nakatira sa Outer Distrito. Pangarap niyang lumampas sa mga pader balang araw. Upang tuklasin ang mundo, madalas niyang ipinagmamalaki ang mga dagat at karagatan ng mundo sa kanyang mga kaibigan. Armin at Mikasa, isang araw, nagpasya silang pumunta sa hangganan at subukang umakyat sa pader upang tumalon sa isa pa. Gilid, nang malapit na sila sa hangganan, gulat na gulat ang grupo nang makita ang laki ng pader. Si Armin at Mikasa ay may pag-aalinlangan sa ideya na nagsasabing maaari pa ring nasa labas ang mga Titans, ngunit iginiit ni Eren na 100 taon na ang nakalipas mula nang may nakakita sa kanila. At kasama ang walang makakain ng tao. Malamang namatay na sila. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang Border Patrol upang arestuhin ang grupo dahil sa pagiging sobrang lapit sa pader. Eren, nagalit sa mga pulis na sinusubukang hulihin ang kanyang mga kaibigan. Nagsimulang makipaglaban sa kanila. Ganap na binabalewala ang katotohanan na maaari siyang bitihin para sa krimeng ito. Noon lang, nilapitan sila ni Kapitan Suda at pinaurong ang mga kawal. Nangako siyang parurusahan ng personal ang grupo at pinaalis ang mga sundalo. Naiintindihan ni Suda ang pagnanais ni Eren para sa kalayaan, ngunit pinapuna ang kanyang mga aksyon bilang bata. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa grupo ang isang militar na diskarte upang tuklasin sa kabila ng mga pader. Ipinaliwanag niya na ang gobyerno ay nagpadala ng ilang mga sundalo sa labas upang siyasatin ang sitwasyon. Para hindi na ilagay ni Eren sa panganib ang buhay niya. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang bumulaga sa lahat. Kasunod nito ang lindol, at nagsimulang manginig ang lupa. Umaatres ang grupo habang agresibo ang paggalaw ng pader. Pagkatapos ay isang view ng isang napakalaking Titan sa kabilang panig ay makikita. Nagpakawala siya ng malakas na tili at sinimulang sipin ang pader. Nagmamasid ang mga patrol officer sa takot. Walang magawa para pigilan ang nilalang. Sa wakas ay nasira ng Titan ang pader at nawala sa usok. Tumahimik ang lahat ng ilang segundo. Pagkatapos ay nakita ng mga tao na maraming ganoong nilalang ang pumasok sa lungsod. Inaatake ng mga sundalo ang mga halimaw gamit ang mga kanyan, na nagdudulot sa kanila ng kaunti hanggang sa walang pinsala. Tila mayroon silang malakas na mga katangian ng pagbabagong buhay, habang naghihilom ang mga sugat na dulot ng mga kanyan sa isang mahusay na bilis, sa lalong madaling panahon. Inabot ng mga Titans ang mga sundalo at sinimulan silang lamunin ng isa-isa. Isang sundalo ang nagpakam. Nagsisimulang tumakbo ang lahat para sa kanilang buhay habang sinisira ng mga Titan ang mga bahay at nang-aagaw ng marami mga tao sa abot ng kanilang makakaya. Nawala si Armin sa karamihan habang si Eren at Mikasa ay tumatakbo patungo sa simbahan ng bayan. Saan magtatago ang mga tao? Napansin ni Mikasa ang isang maliit na bata sa lupa. Malapit ng matapakan ng tumatakbong crowd. Pumunta siya upang iligtas ang bata. Ngunit nahiwalay kay Eren sa proseso. Kinaladkad si Eren sa loob ng simbahan. Ngunit isinara ng mga tao ang pasukan nito pagkatapos. Hindi, hinahayaan ng ibang tao na makapasok. Pinagmamasdan ni Eren ang kanyang pinakamamahal na kaibigan mula sa bintana ng simbahan habang nilapitan siya ng isang babaeng Titan. May nakakatakot na ngipin. Alam ni Mikasa na walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Kaya ibinaba niya ang kanyang ulo. Pagtanggap sa kanya, kapalaran. Noon lang, isang malakas na pagsabog ang nagpa-atres sa lahat sa loob ng simbahan. Nang tumingin ulit si Eren sa labas, si Mikasa at ang Titan ay wala kahit saan. Tumatakbo siya palabas. Hinahanap si Mikasa lamang upang makita ang mga guho ng lungsod na dating tahanan niya.
Nang lumingon si Eren, nakikita niya ang mga halimaw na pinupunit ang simbahan at nilalamon ang lahat. Sa loob, siya ay gumagala sa nawasak na lungsod. Walang pag-asa, ay cut sa 2 taon mamaya. Ang lahat ng nakaligtas mula sa nakaraang pag-atake ng Titan ay lumipat sa Inner District. Pinaplano ngayon ng militar na ibalik ang Outer District. Pagkatapos ng kawan ng mga refugee na lumipat sa panloob na distrito at pag-abandona sa mayabong bakiran ng panlabas, ang kakulangan ng pagkain ay nagsisimulang pumatay ng mga tao. Kung magpapatuloy ito, lahat ay tuluyang mamamatay sa gutom. Ang tanging pagpipilian nila para mabuhay ay ang kunin ang panlabas na distrito at ayusin ang mga sira. Pader, ang direktor ng puwersang militar ay pinangalanang Kubel. Binigyan niya ang mga sundalo ng isang taos-pusong pananalita at tinawag ang isang batang babae na nagngangalang Hans sa entablado. Siya ang head expert ng bagong sandata ng tropa. Nagpakita si Hans ng bagong omnidirectional mobility gear na sinasabi niyang makakatulong sa kanilang labanan. Ang mga Titan, ngunit sinalakay niya ang kanyang sariling mga tao nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay nakita namin sina Eren at Armin sa pulutong ng militar. Lumalabas na pareho silang nakaligtas sa pag-atake 2 taon na ang nakakaraan at ngayon ay sumali na sa militar. Gusto ni Eren na ipaghiganti ang mga Titan sa pagpatay sa babaeng mahal niya. Mikasa, nakaligtas din si Kapitan Suda sa pag-atake, ngunit nawala na siya ng ganang mabuhay. Siya ngayon ay isang distributor ng pagkain sa hukbo at isang alkoholiko. Plano ng mga sundalo na salakayin ang panlabas na distrito sa gabi kung kailan matutulog ang mga Titan. Nais nilang isara ang paraan ng paglusob ng Titan sa lungsod upang walang makagagawa ng mga bagong Titan. Pumasok. Pagkatapos ay maaari nilang patayin ang mga natitira at maibalik ang kanilang distrito. Hiniling ni Hans sa lahat na dahan-daang sumulong at huwag gumawa ng anumang ingay gaya ng mga halimaw. Sensitibo sa tunog. Ang pasukan sa labas ng distrito ay babukas at ang hukbo ay nagmamaneho palabas ng mga van ng militar. Habang sumusulong sila, biglang inutusan sila ng kapitan na ihinto ang mga sasakyan. Pandama, isang kilusan sa unahan. Ang mga sundalo ay dahan-daang tumingin sa paligid, para lamang makahanap ng mga baka na gumagala sa lungsod. Isa sa kanila, pinangalanang Hina, nakarinig ng isang sanggol na umiiyak at nagpasya na siyasatin ito. Paglalagay sa kanya, buhay na nasa panganib, sinundan ni Eren ang babae at napunta ang dalawa sa loob ng isang nasirang gusali. Lalong lumilinaw ang sigaw habang papasok sila. Biglang bumagsak ang malapot na likido kay Hina. Tumingala ang dalawa at natakot nang makita ang isang napakalaking sanggol na Titan na kumakain ng tao. Bumagsak ang sanggol sa harap ng dalawa at nagsimulang umiyak. Tumatakbo sila palabas sa takot. Nagsimulang magpanik ang mga sundalo dahil sa ingay, ngunit inutusan sila ng kapitan na panatilihin. Tahimik at hindi nakakaakit ng kahit sinong Titans. Biglang lumabas ang isang napakalaking kamay mula sa kung saan at hinawakan ang kapitan. Nagising ang mga Titan, ngayon ang mga sundalo ay nasa malaking panganib. Tumakbo sina Eren at Hina patungo sa grupo habang sinusundan sila ng isang napakalaking halimaw. Nagsimula silang tumakbo pabalik sa mga sasakyan. Ngunit naramdaman ni Commander Kubel ang panganib at tumakbo. Malayo kasama ang sasakyan at ang mga armas. Hans, mula sa loob ng sasakyan, hinihiling sa grupo na pumunta sa isang abandonadong gusali sa malapit. Ang mga sundalo ay tumakbo patungo sa gusali, ngunit napapaligiran ng mga Titans bago nila magawa. Tumakas. Nawalan sila ng pag-asa nang biglang may isang Titan killer at kapitan ng Scout Regiment. Shikishima, nilito. Gumagamit siya ng swinging device para patayin ang Titan sa gitna ng hangin sa pamamagitan ng paghampas sa mahinang zone sa likod ng mga ito. Leeg, si Shikishima ay may kasamang babae na kasing husay niya. Ang napatay na mga Titan ay bumagsak sa lupa at sumangga. Sa wakas ay nasulyapan ni Eren ang kaibigan ni Shikishima at nagulat siya nang makita yon. Siya si Mikasa. Mikasa, gayunpaman, hindi pinansin ang dati niyang kaibigan at tumingin kay Shikishima, nakangiti. Sa kanya, pumunta ang dalawa sa gusali. Sinundan ng mga sundalo. Lumalabas na si Commander Kubel ang nagtalaga kay Shikishima para tulungan siya sa misyon. Sinisisi ng isa sa mga sundalo si Eren sa pag-akit ng mga Titans kanina at paglalagay. Nasa panganib ang buhay ng bawat isa.
Nag-away ang dalawa ngunit agad na pinigilan ni Mikasa. Tinanong ni Shikishima kay Eren ang kanyang pangalan at ipinakita ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng pagdadala kay Eren upang magkaroon ng isang makipag-chat sa kanya ng pribado. Sinabi ni Eren kay Shikishima na gusto niyang matutunang patayin ang mga Titan at sisihin ang mga halimaw. Para matrap sila, tinatawanan siya ni Shikishima, sinasabing nakulong ng mga tao ang kanilang sarili. Hindi ang mga Titans, takot silang lumaban at dinala sila ng kanilang kaduwagan kung nasaan sila. Pagkatapos ay hinanap ni Eren si Mikasa at nakita siyang tumutugtog ng sirang piano. Sinusubukan niyang makipagkitang muli sa kanya, ngunit si Mikasa ay tila walang interes sa kanyang mga pagsisikap. Sinabi niya na siya ay naging ibang tao nang mamatay ang sanggol na kanyang inaalagaan. Pagkatapos ay ipinakita ni Mikasa ang isang marka ng kagat sa kanyang katawan na nagpapakita kung ano ang ginawa sa kanya ng pag-atake ng Titan. Nag-ambala sila ni Shikishima na nagpakain kay Mikasa ng mansanas gamit ang kanyang kamay. Nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanya. Isang pusong Eren ang tumakbo palabas at sumisigaw sa matinding paghihirap. Ang tanging pag-ibig niya, na akala niya gusto niyang ipaghiganti, ay hindi na siya ang dating tao. Noon lang, lumapit si Hina kay Eren at inaalo ito. Ang dalawa ay bumalik sa loob ng gusali at nag-uusap habang ang isa pang mag-asawa sa tabi nila ay nakikipag-usap. Naging emosyonal si Hina na sabihin kay Eren ang tungkol sa kanyang anak, na bumalik sa Inner District. Pagkatapos ay sinubukan niyang akitin si Eren at pinilit ang sarili sa kanya. Ngunit sila ay nag-ambala kapag isang higanti. Ang mga mata ay nakatingin sa kanila sa bintana. Bigla nitong kinaladkad si Hina gamit ang bibig. Hindi sila binibigyan ng maraming oras para mag-isip. Walang magawa si Eren habang kinakain ng halimaw ang kaibigan. Marami pang mga Titan ang lumalapit sa gusali. Shikishima, Mikasa, at ang iba pang mga sundalo ay nagsuot ng kanilang mga gamit at lumaban sa mga Titans. Pinapatay ni Shikishima ang karamihan sa kanila, kasama si Mikasa, ngunit marami pang iba ang nasugatan dahil nakita namin ang isang tao na sumakay sa sasakyan na may dalang mga pampasabog at pinaalis. Plano ng babaeng katatapos lang nawala ng kasintahan na isakripisyo ang sarili at tumalon sa sasakyan. Para sindihan ang mga pampasabog, kinuha niya ang manibela at nagmaneho patungo sa Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Habang bumagsak siya sa Titan, ang pagsabog ay pumutok sa kanyang mga binti, gayunpaman. Hindi gumana ang pag-atake dahil mabilis na lumaki ang mga binti ng Titan. Ang tanging paraan para patayin sila ay hampasin ang kanilang mahinang lugar. Si Eren ay nasa ibabaw pa rin ng gusali at hindi pa nakatulong sa iba na talunin ang mga Titans. Naaalala niya ang mga salita ni Shikishima mula kanina at ginamit niya ang mga bukal upang salakayin sila. Nagpupumiglas siya sa una ngunit nagawa niyang gawin ang kanyang unang pagpatay sa kaunting gabay mula kay Shikishima, gayunpaman. Nawalan siya ng balanse pagkatapos at direktang lumipad sa bibig ng isa pang Titan. Kinagat ng Titan ang isang paa niya, ngunit nailigtas ni Eren ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa rooftop. Napaungol si Eren sa sakit ngunit hindi tumitigil sa pagsisikap na tulungan ang kaibigan. Kinaladkad niya ang sarili patungo sa gilid ng gusali at tumalon sa bibig ng halimaw. Hawak ito bukas. Malapit nang dumausdos si Arman sa lalamunan ng halimaw. Ngunit naligtas, gayunpaman, bumaba si Eren sa tiyan ng Titan sa proseso. Doon siya nagsisinungaling, sa pagitan ng ilang bangkay. Isa sa kanila si Hina. Samantala, si Mikasa at ang iba ay nasa isang rooftop kung saan sinabi ni Arman sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Eren. Nabigo si Mikasa na itago ang kanyang emosyon at halatang malungkot na marinig ang balita, galit na galit. Naglulunsad siya sa Titans at pinapatay ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nauubos ang kanyang gasolina sa kalagitnaan. Ginagawa siyang bumagsak sa lupa. Ang Titan na kumain kay Eren kanina ay lumapit kay Mikasa at handang patayin siya. Ngunit biglang, may lumabas na kamay sa bibig ng nilalang, sa lalong madaling panahon. Sumabog ang kanyang katawan, inilalantad ang isa pang Titan sa loob niya. Ang bagong nabuo na Titan ay lumalaban sa kanyang sariling uri at pinatay sila isa-isa. Ang mga nakaligtas na sundalo ay nagmasid sa pagkamangha nang mapagtanto nila na ang bagong Titan ay talagang si Eren. Matapos patayin ang lahat, agresibong lumapit ang Titan sa gusali.
Tila nakalimutan ni Eren kung sino siya at pinapatay niya ang lahat ng nakikita. Ang mga sundalo ay umatras sa takot. Maliban kay Mikasa, na tumatawag sa pangalan ni Eren. Ngunit hindi siya tumitigil, at niyakap siya, habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang binabalikan ang kanyang alaala at nagsimulang makilala si Mikasa. Pagkatapos ay bumagsak siyang patay sa lupa at nagsimulang sumangga tulad ng iba pang mga Titan. Hiniwa ni Mikasa ang kanyang mahinang bahagi at lumabas ang taong si Eren mula sa nilalang. Sa pagtataka ng lahat, napalaki na niya ang kanyang binti sa tulong ng pagbabagong buhay ng nilalang. Kapangyarihan, ang huling Titan sa wakas ay sumangga, at unti-unting namulat si Eren.